Natigil ako sa paghakbang nang mamukhaan ang lalaking prenteng nakaupo sa mahabang sofa sa lobby ng aming office building. Sir Kyle? Mapapansin ang pasimpleng pagsulyap sa kanya ng mga kababaihan. Bakit hindi? Tunay namang nakakaagaw ng pansin ang kagwapuhan niya. Ano naman kayang naging sadya niya dito sa gusaling ito? Marahil may iba siyang pakay kaya siya nandito. Sana ay sa opisina namin siya dumiretso kung kami o si Sir Luke ang kailangan niyang makausap. Nagkabit-balikat na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Gusto ko nang makauwi agad dahil bukod sa napagod ako sa maghapon trabaho, ilang araw na ring magulo ang isip ko. Buhat noong tanungin ako ni Josh kung pwede na bang makilala ng pamilya niya, si John, ay hindi na ako mapalagay. Ang tanging na isagot ko lang sa kanya ay hindi ko alam at hindi pa ako handa. Totoo na hindi ko alam kung handa na ba ako sa gusto niyang mangyari. Sa kailaliman ng isip ko, alam kong darating kami sa ganitong punto. Hindi naman maaaring habang buhay kong ipagdamot si John sa pamilya ng ama niya. Alam ko na hihilingin nilang makilala ang anak ko. Isa pa maaari ko namang iiwas ang sarili sa kanila. Gayunpaman ay hindi ako nagbigay ng malinaw na sagot kay Josh at naunawaan naman niya iyon. Aliyah! Natigil ako sa paghakbang nang marinig ang boss ng lalaki na tumatawag sa akin. Nalingunan ko si Sir Kyle na naglalakad na palapit sa gawi ko. My heart began to race as he smiled brightly at me. Sir Kyle? Ano po yun? Nautal na tanong ko. Napailing siya sa sinabi ko. Please stop calling me sir. I am not your boss. Napatitig lang ako sa kanya. Ano bang itatawag ko sa kanya? Kyle? We're not even close. Narinig kong pagtikim niya bago magsalita. Kunot nung pinagmasdan ko siya, para bang hindi siya mapakali. He seemed worried at nervous. You see, ngayon ko lang ulit gagawin ito after a long time. Naiilang nasambit niya. Nanatili ako nakatitig sa kanya. Nagtatanong. I don't understand the word he says. Marahil nabasa niya ang kalituhan sa mga mata ko. Napakamot siya sa puno ng kilay. Aliyah, iimbitahan sana kitang lumabas. Napanganga ako sa sinabi niya. Ako? Totoo ba ito? Seryoso ba siya? Bakit? Napabiglang tanong ko. Siya man ay natigilan at halataan lalong pagkailang. If you're not free tonight, pwede naman sa ibang araw. No. I mean, bakit? Bakit mo ako inaayang lumabas? Ulit na tanong ko. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para direkta siyang tanungin. Pakiramdam ko kasi ay ayoko na magpaligoy-ligoy. I don't want him to be so invested in me emotionally or for me to have feelings for him. Mabuti na yung habang maaga pa ay malaman ko na kung ano ang pakay niya at para masabi ko din sa kanya ang sitwasyon ko. I am actually asking you on a date, Aliyah. Sorry kung hindi malinaw. Amin ni Sir Kyle. Nahugot ko ang hininga sa narinig. Sir Kyle, ayoko pong mag-assume pero gusto ko lang po sabihin sa iyo na may anak na ako. Seryosong sabi ko. Pinakatitigan ko magiging reaksyon niya. His eyes widened in shock. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa na para bang sa pamamagitan noon ay malalaman niya kung nagsasabi ako ng totoo. I sighed bitterly. Ano pa bang aasahan ko? Alam ko naman na karamihan sa mga lalaki, lalo na yung tulad ni Sir Kyle, ay hindi matatanggapan tulad ko. Gayon pa man ay hindi ko maiwasang malungkot. Minaataka naman. Marami namang iba dyan. Makakahanap ka pa ng ibang babae na mas babagay sa'yo. Nanatiling tahimik si Sir Kyle. His reaction shatters my heart. I am now certain that no one will accept me. Paano pa kaya ako malaman niya ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Josh? Ang kailangan ko ay ang lalaking tatanggap sa akin at sa nakaraan ko. Kahit pa nga walang katotohanan ng mga paratang sa akin noon. At sa nakikita ko ngayon, hindi si Sir Kyle ang lalaking iyon. Bakit napaka-unfair naman ng mundo? Wala na ba kaming karapatang mahalin dahil lang sa may anak na kami? Naunawaan ko. Kumbinsi ko sa sarili. For men, loving a woman who already has a child can be difficult because it won't be all about her anymore. It will be about her and her child. Tulad ko, kung pipili man ako ng lalaki, dapat yung tanggap ako at si John. Sige po, Sir Kyle. Mauna na po ako sa'yo. Sinabi ko lang sa'yo na may anak na ako para hindi ka na mag-aksaya ng oras sa akin. At least, ngayon pa lang, alam mo na ang sitwasyon ko. Hindi pa rin siya makaimik. Para bang nahirapan siyang iproseso ang nalaman.
Tinalikuran ko na siya at iniwan. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako. Hindi naman ako madalas ganito. Ilang beses ko na rin bang itinaboy si Peter noon. Narinig ko si Sir Kyle na tinatawag ako ngunit hindi ko na siya nilingon. Nakakahiya naman kapag nakita niya kung gaano ako kalungkot. Sumabay ako sa karamihan ng mga empleyado na papauwi na rin. Kahit na anong tawag niya sa akin ay nagkunwari akong walang naririnig. Hanggang sa nakarating ako sa apartment ko ay kay bigat ng loob ko. Nagsimula na ako maghanda ng hapunan. Ininit ko na lang ang ulam na niluto ko kaninang umaga. Matapos yun ay kumain na ako mag-isa. Noon tumunog ang cellphone ko. Nang sulipan ko yun ay hindi nakarehistro ang numero ng tumatawag. Hello? Aliyah, I am sorry. I guess you misinterpreted my reaction. Tila hinahapon na paliwanag na lalaki sa kabilang linya. Sir Kyle? Gulat na tanong ko. Paano po nalaman ang number ko? Natahimik naman siya sa kabilang linya. I'm sorry. I used your cellphone last time. I was at your office. Kinuha kong number mo. But I didn't have the courage to call you. Kaya pinuntahan na lang kita kanina. Ako naman ang hindi makaimik. Seryoso ba siya? Bakit naman niya gagawin iyon para sa isang tulad ko? I am serious about you, Aliyah. Gusto kitang makilala pa. Bigla ay sambit niya na para bang nahulaan niya ang tanong ko sa isip. Pero sinabi ko naman sa'yo na may anak na ako, di ba? Yes, I understand. Bigla ay naputol ang tawag niya. Nagtatakang tinitigan ko ang cellphone. Bigla ay nag-ring iyon at nahulaan ko nang si Sir Kyle muli ang tumatawag. Sorry, nawawalan ako ng signal. I am driving. Paliwanag niya. Ganun ba? Mag-drive ka na lang muna. No, hindi ako papayag na hindi ka makakausap ngayon. I need to talk to you. I admit I was shocked. Hindi ko akalain na may anak ka na. It took me minutes to process everything, but that doesn't mean it changed my feelings. Mula naputol ang tawag niya. Marahil ay nawala na naman siya ng signal. Maya-maya ay nag-ring muli ang cellphone ko. I'm sorry. Oh shit, I can't believe I'm confessing feelings for you. Right now, while driving. At hindi pa nakikisama ang signal. Can you hear me, Aliyah? Litaan niya ni Sir Kyle sa kabilang linya. Naririnig ko siya kahit pa paputol-putol ang boses niya. Naunawaan ko sinabi niya. And now it's my turn to digest everything he says. Gusto niya ako? Bakit ako? Ang bilis naman yata. Sir Kyle, drop the sir please. Maagap na putol niya sa sinasabi ko. Kyle. Nailang nasambit ko. That's better. Anya. Una sa lahat, bakit ako? I am complicated. Simula ko. Marami kang hindi alam sa akin. Baka mahirapan ka lang sa akin. Umanap ka na lang ng iba. Pagtataboy ko sa kanya. Aliyah, alam ko mahirap paniwalaan but I've been thinking about you since I saw you that day. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi kaya binobola ko ng lalaking ito? I tried everything I could to get you out of my head. Aliyah, I have no intention of falling in love. Hindi ko naghahanap ng babae sa buhay ko. I am comfortable being single and I'm wondering the same thing. Bakit ikaw? Anong meron sa'yo? But, can we really choose who we fall in love with? Ako naman ang hindi nakaimik. Napahawak ako sa dibdib dahil nagwawala na ang puso ko sa bilis ng pintig noon. Totoo ba ang usapang ito? Kinurot ko ang sarili para alamin kung nasa realidad ba ako. Hindi ko nagmamadali, Aliyah. We have plenty of time to get to know each other. Kaya sana kita iimbitahang lumabas. He added as if he were just laying out his business proposal. And strangely, I'm beginning to like his proposal. Please, Aliyah. Pakikiusap pa niya. Are you sure? Muli ay naputol na naman ang tawag. Napahilot ako sa ulo. Ano bang nangyari? Hindi ko na rin maipaliwanag ang nararamdaman. My breath is coming in short bursts, and my mind is scrambling to make sense of what he just said. Ano bang dapat kong isagot? Ngayon lang ulit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Bakit tila dinidikta ng puso ko na pagbigyan siya? Nakilalanin pa siya? Noon muling tumunog ang cellphone at agad ko iyong sinagot. Pumapayag na ako, Kai. Pumapayag na ako lumabas kasama ka. Mas tama siguro na kilalanin muna natin ang isa't isa bago mo sabihin sa akin na gusto mo ako. Diretsyong sagot ko. Bahala na. Sigaw ng isip ko. What? Sinong Kyle?
Puno ng pagtatakang tanong ng nasa kabilang linya. Bigla ang lalong pagbilis ng tibok ng puso ko sa ibang kadahilanan. Hindi ako makapagsalita. Kilala ko ang boses na iyon. Muli kong sinulyapan ang pangalan ng tumawag at para kong sinikmuraan nang mapagtanto ko kung sino ang nasa kabilang linya. Josh? Nakakailang nakatahimikan ang namagitan sa amin ni Josh. Hindi din siya nagsasalita sa kabilang linya, samantalang ako naman ay hindi malaman kung ano ang sasabihin. Aliyah, kliyente lang. Halos magkasabay kami nagsalita at sabay din kaming natigilan. Again, there was total silence between us. Then, I heard him sigh. Siya ang unang nakabawi. Am I interrupting something? Tanong niya. Hindi naman. Mahinang sagot ko. Oh really? Sino si Kyle? Ulit na tanong niya. Client lang na Sir Luke. May pinag-uusapan lang. So, one of your clients has confessed his feelings for you, huh? His tone is a blend of sarcasm and irritation. Kasama na ba yan sa job description mo ngayon? Ha? Anong confession na sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. I'm not deaf, Aliyah. Narinig ko sinabi mo sa kliyente niyo. Hindi naman mataas ang boses niya. Katunayan ay kalmado lang siya pero bakit pakiramdam ko ay galit siya? So, what he's like? Anong ibig mo sabihin? Nalilitong tanong ko. Bakit ganun siya makapagtanong na para bang may mali akong nagawa? Si Kyle. Seryosong sagot niya. Client lang namin siya. At trabaho lang pinag-uusapan namin. Tanggi ko pa rin. He let out a long sigh of exasperation. Mukhang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Bakit ka ba kasi napatawag? Pag-iba ko ng usapan. Bakit ba ako mahihiya kung may magka-interest man sa akin? Hindi ko naman yun kailangang itago sa kanya. At isa pa, bakit interesado siyang malaman kung anong klaseng lalaki si Kyle? Pilit kong kinalma ang sarili. Hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa kanya. Siya nga itong ikakasal kay Melody pero kahit kailan ay hindi ako nagtanong tungkol sa kanilang dalawa. Kahit nasaktan ako ay hindi ko iyon ipinahalata. Hinayaan ko lang siya dahil alam kong matagal nang tapos ang sa amin. I sent you a message on your social media account. You're not responding to or viewing my messages. May problema ba, Aliyah? Bakit hindi mo pinapansin ang messages ko? Iritado ng tanong niya. I almost forgot this side of him. I had almost forgotten about this side of him. The way he speaks now somehow reminds me of the old Josh. Nagkakaganito siya noon kapag umalis ako at hindi niya ako makontak agad. Mabilis kong ipinilig ang ulo ko. Ano na naman ang nararating na... Aliyah, I am asking you. Naiinip na sambit ni Josh sa kabilang linya. Nakagat kong ibaban labi. Ang totoo'y sinasadya kong hindi buksan ang mga messages niya. Nasasaktan ako sa nakikita ko doon ng mga larawan nila ni Melody na magkasama. Kaya iniiwasan kong tingnan man lang ang social media account niya. Pero syempre, hindi ako aamin na yun ang dahilan ko. Oh, how I dislike the fact that we will be forever connected because of our child. And if I don't draw the lines between us, I could end up hurting myself more. Titingnan ko na. Ano ba yung message mo? O sisa ko? Aliyah, for heaven's sake. 1 week na ang messages ko na iyon, pero hindi mo pa talaga nababasa? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ano mo'y napakalaki ng kasalanan ko sa kanya? Hindi ko masabi kung galit ba siya sa akin pero malinaw na iritado siya sa pambabaliwala ko sa message niya. Hindi ako active sa social media. Pagdadahilan ko, maging ako ay hindi kumbinsido sa sinabi. Nakikita kong online ka naman. In fact, I just checked your social media account a few minutes ago. Nag-post ka pa nga ng picture niyo ni John pero hindi mo magawang basahin ang mga messages ko? Tell me, are you avoiding me? May bahid na ng pagdaramdam sa boses niya. Josh, di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako sanay na nag-uusap tayo? Katwiran ko. Bakit ba ako kinakabahan ng husto? At bakit ba big deal sa kanya na hindi ko nabasa ang messages niya? Kung tutuusin ayun naman ang gusto niyang gawin ko noon, ang mawala sa buhay niya. Nagkataon lang na nalaman niyang may anak kami kaya nagbagong pakikitungo niya sa akin. Pero para sa akin ay wala pa rin nagbabago kung kaming dalawa ang pag-uusapan. Ako pa rin ang babaeng iniwan niya. So, are we just going to stay this way? We will not talk unless it is about John? Inis na tanong niya. Yes. I mean, no. Hindi ba't yun naman talaga ang dapat natin gawin? Bakit ba nagagalit ka?
Inis na rin na tanong ko. Why are we suddenly fighting? Hindi ako galit. I am sorry. Basahin mo na lang ang messages ko sa'yo. Alam ko rin nakita mo na mga messages ko pero sinasadya mong baliwalain. Hindi ko na magawa ipagtanggol ang sarili dahil totoo naman ang mga paratang niya. Okay. Mahinang sagot ko. And may I remind you, Aliyah, hindi magandang tingnan na lumalabas ka kasama mga clients niyo. Baka mapagbintangan ka pang nagsusuhol kaya nakakakuha ng project si Lucas. It is unethical and you have no idea how Luke's competitors think. Babala niya. Ano? Ano naman kung lumabas kami? Matagal nang tapos ang inspection ni Sir Luke sa kanila. Naunang matapos ang project ni Sir sa kanila bago pa kami magkakilala ni Kyle. Mga taong madudumi lang ang utak mag-iisip ng ganyan. Inis na sagot ko. Inamin mo rin ang totoo. Lalabas nga kayo ng Kyle na iyon. So what's the deal? Magda-date ba kayo? He inquired dangerously. Biglang umurong ang dila ko. You're so stupid, Aliyah. Oo na. Inaaya niya ako mag-date. Amin ko. Wala naman siguro masama kung sabihin ko sa kanya. Wala namang kaso sa kanya iyon. Kung tutuusin nga ay ako itong lihim na nasasaktan kapag kasama niya sa Melody. Panahon naman na siguro para iangat ko naman ang sarili ko sa paningin niya. And? Tanong niya. Wala na. Sagot ko. Friendly date lang naman iyon. Pagsisinungaling ko. Friendly date. Ulit niya. It was as if he was savoring the words that escaped his lips. Sige na Josh. Hindi pa kasi ako kumakain. Nagugutom na ako. Paalam ko sa kanya dahil baka kung saan pumapunta ang usapan namin. Masyado na siyang mausisa at hindi pa ako handang magkwento tungkol kay Kyle. Pagdating ko sa opisina, kinabukasan ay nandoon na si Sir Luke at Miss Monica. Nilingon ako ni Sir Luke at napataas ang kilay niya pagkakita sa akin. Nakatayo siya at hawak ang isang tasa ng kape. Sunuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ano na naman kayang iniisip ng lalaking ito? Maging si Miss Monica ay napangiti pagkakita sa akin. Paanong hindi? Bis na bis ako at naglagay din ako ng manipis na lipstick, blush on at eyeshadow na natural lang ang kulay. Ngayon ang napagkasunduan namin ni Sir Kyle na lalabas kami. I suppose my friend already asked you out. Sambit ni Sir Luke matapos akong suyurin ng tingin. Hindi ko magawan tumanggi. Hindi kaya sinabi ni Sir Kyle sa kanya ang naging usapan namin? Dahil hindi ko kinontra ang sinabi ni Sir Luke ay napatili si Miss Monica sa tuwa at kilig. Oh my gosh, Aliyah! Sabi ko na nga ba at type ka ng Kyle na iyon eh. Siya ba tinutukoy mo, Sir Luke? Usisa ni Miss Monica. Tiningnan ko si Sir Luke na tumango sa babae. Oh, kinikilig! Tili ulit ni Miss Monica. Si Sir Luke naman ay naiiling na pinagmasdan ako. At buong maghapon nga akong inaasar ni Miss Monica dahil sa kadaldalan ng aking boss. Ni hindi man lang marunong maglihim. Mukha lang seryoso pero saksakan ng chismoso at daldal din pala ang Sir Luke ko na iyon. Pagdating ng hapon ay bigla akong ipinatawag ni Sir Luke. Tiningnan ko siya at naghintay kung may iuutos pa ba siya. Napansin kong naghahanda siya ng mga dokumento at hawak din niya ang laptop na madalas niyang dalhin sa mga meetings. May meeting po ba? Hindi mo ba ako sasama? Nag-aalang ang tanong ko. Hindi na. Kyle would kill me if I ask you to accompany me. Sagot niya. Ano nga palang tingin mo sa kaibigan ko na yun? Hindi ko po alam. Hindi ko pa naman siya kilala ng lubos. Sagot ko. Siyempre, hindi ako magtatanong sa'yo kung anong klaseng tao siya. Kaibigan mo yun eh. Natural na sa kanya ang loyalty mo. Mahabang sagot ko at mahina siyang natawa. Kyle is a good man, Aliyah. Maya-maya ay sabi niya. Pussy, sabi ko na nga ba? Biro ko. Muli siyang natawa pagkuhan ibigla siyang sumeryoso. Long ago, he swore he would never again be romantically involved with a woman. Sumumpa siyang hindi na maliligaw o mag-aasawa. Nakangisi niyang sabi. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Sir Kyle na hindi siya naghahanap ng babae. Komportable na siyang maging single umano. Kung gayon ay nagsasabi siya ng totoo. Honestly, I am happy for him. Sana may chance siya sa'yo. Pagpapatuloy ni Sir Luke. Hindi naman siguro nakataya dito ang trabaho ko? Tanong ko. Puro kakalokohan. Lumabas ka na. That bastard Kyle is most likely waiting for you in the lobby. He literally begged me. Nakikuusap siya sa akin na pauwiin ka na ng maaga. Pagtataboy niya sa akin,
Napatitig ako sa kanya at sa mga inihahanda niyang gamit para sa meeting. Bigla akong nahiya. Sa kabilang banda ay hindi ko maiwasang mapangiti. Totoo kaya ang sinabi niyang nakiusap si Kel sa kanya para lang matuloy ang date namin ngayon? There is a part of me that happy, and at the same time, there is a little bit of fear in me. I'm not sure if I'm doing the right thing, but I also feel a great deal of excitement. Pakiramdam ko may parte ng pagkatao ko ang muling nabuhay. It's only now that I'm noticing every beautiful feature of our office building. That painting in the hall is really nice. The flower arrangement on one side is lovely, and the lighting is stunning. Sadya bang ganito pala kaganda ang gusaling ito? O ngayon ko lang nakita ang ganda nito? I don't know. Sumakay ako sa elevator. I look around at the group of total strangers I was in and smiled. Habang pababa ang elevator ay siya naman pagbilis ng tibok ng puso ko. Suddenly, I became very nervous hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor at agad kong namataan ang figura ng lalaki na naghihintay. Agad siyang ngumiti pagkakita sa akin. Malalaki din ang kanyang hakbang palapit sa akin. His beautiful face mirrored my reaction. Titig na titig ako sa kanya. His smile takes away my nervousness. At nang iabot niya sa harapan ko ang bouquet ng bulaklak, at saka ko lang iyon napansin na hawak niya, I gave him a sweet smile. Josh PLV. I made my way to the conference room where Click It's top executives were waiting. The mood in the room is gloomy and I know why. Pagpasok ko pa lang ay pinagtinginan ako ng mga kasamahan. Naupo ako sa gawing kabisera ng conference table habang si Henry ay nasa tapat ko. His eyes are filled with concern. I frowned as I look at the presentation on the projector screen and noticed the arrow of a bar chart indicating downward projection. Sinulyapan ko din si Ate Ramona na nakaupo sa tabi ko at seryosong nakatitig sa data presentation. Si Daddy naman ay nasa kabilang tabi ko nakaupo. Sa amin lahat, tanging siya ang hindi kababakasan ng pag-aalala. Josh is finally here. You may start with your presentation. Ani Tito Alvaro kay Henry. Tumikim muna si Henry bago nagsimula ipaliwanag ang nilalaman ng kanyang report. These are the statistics about the performance of Click It products over the last 6 months. It indicates that sales have continued to drop. We attempted to mitigate the problem by updating some ops. That is irrelevant to us, Mr. Vidales. We wanted to know what was causing the drop in sales. Angil ng isa sa mga executives na kasama namin. Henry was formerly my assistant, but I also appointed him as the head of the product research and development team. Therefore, he is responsible for the creation of our products. What is the point of that presentation? Will it solve our problems at present? All you've shown for the past 15 months is this report about how this company continues to fall short of its goal. Makakabawi pa ba tayo? Anong ginagawa natin para makabawi ang Click It? Angal din ang isa. Our research, as I previously stated, is ongoing. It's very promising. We are currently developing the codes, programs, and design for our new AI platforms. This will undoubtedly give us an advantage over our competitors. Paliwanag ni Henry. When is the platform expected to be launched? Kalmadong tanong ni Tito Alvaro kay Henry. In 3 months' time. Miss Kelsey and her team are in charge of promoting and marketing our new platform. Sagot ni Henry na sinulyapan si Miss Kelsey. Miss Kelsey, how is the marketing of our new product going? Tanong ko sa babae. Sir, we've been conducting interviews, surveys, and studies to determine our target market. Because of the data we have gathered, we are confident that the launch of our new product will be a huge success. Confident na sagot ng babae. Napatango si Henry at Tito Alvaro. Only a few people know that I asked for an investigation into our top executive. And I'm not sure what the outcome will be. Gusto kong malaman kung ano ang nagiging dahilan ng unti-unting pagkalugi ng kumpanya. I don't trust everyone in this room. Matapos mag-report ng ilan pa mga department heads ay nagtapos ang aming meeting. How about you, Santiago? What do you think is causing us to lose our competitors? Baling ni Tito Alvaro kay Daddy nang makaalis na mga kasamahan namin. Bukod sa dalawa ay si Henry at si Ate Ramona na lang ang natira sa conference room.
Binalingan ko si Daddy na noon ay ibala sa cellphone niya. Tito Alvaro is asking you, Dad. Noon lang nakuha ang atensyon ni Daddy. Tumikim siya sa kawalang buhay na nagsalita. You do what you believe is necessary. Matagal na ako naghirap sa kumpanya ito. Panahon na para naman ako ay makapagpahinga at mag-relax. Dad, hindi ka pa ba relax sa lagay na yan? Angal ni Ate Ramona. Naikuyom ko din ang kamao sa pinipigilan kong galit. For the past several years, he has been irresponsible not only to our family but also to this company. Ako nang nahihiya kay Tito Alvaro na siya niyang katulong at kasosyo sa negosyo. Kaya naman ako na ang gumawa ng sana ay trabaho niya. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, si Daddy ang nakakakuha ng lahat ng papuri sa tuwing umaangat ang Click It. He is receiving the awards and recognition while we continue to work in the background. Ngunit ngayong lugmok ang kumpanya, ako ang sinisisi ng karamihan. Sa sulok ng mga mata ko ay namataan kong dismayadong napailing si Tito Alvaro. Mabuti na lang at matagal na silang magkaibigan ni Daddy. Wala siyang ginawa kundi suportahan kami kahit pa nga maging siya ay madami nang naisakripisyo para sa kumpanya. Wala na ba kayong itatanong? I'll leave now. Paalam ni Daddy. Hindi na niya hinintay ang sagot namin at naglakad na siya palabas ng salida. I'm sure he's on his way to see his mistress again. I wanted to punch him in the face. But what's the point? It won't make a difference. Hindi na magbabago si Daddy. Sinubukan kong kalmahin ang sarili. Noon naman ako nilapitan ni Tito Alvaro at naramdaman ko ang marahan niyang pagtapik sa aking balikat. Patience, iho. I know deep inside he still cares for this company. I will talk to him. Bulong niya. Akong nahihiya sa'yo, Tito. Huwag mo na akong isipin, iho. This company is also important to me. This is the product of my hard work. As long as I am here, I will continue to support you all. Sagot niya. Nilapitan din ako ni Ate Ramona at niyakap. Kahit hindi niya sabihin ay ramdam ko ang lungkot niya. Don't worry, Josh. Malapit na ang launching na bago nating product. Matatapos din ang problemang ito. Pagpapalakas din niya ng loob sa akin. Kung hindi siguro sa kanilang tatlo ay mas nahirapan na akong harapin ang mga problema. However, there is another person who inspires me and gives me reason to believe in myself. Aliyah. Malaki ang tiwala niya na may babalik ang kumpanya sa dati nitong estado. She has been my biggest cheerleader, my ray of hope in these dark moments. Josh, look at this, Henry said. He speaks with a sense of urgency. Nang sulyapan ko siya ay may binabasa siya sa cellphone. Agad kami lumapit sa kanya. Bigla ako nanlamig nang mabasa ang online news article. Radiant Tech, a new IT firm that has become our competitor, has announced the release of their new product, a new AI platform. What does this mean? That is exactly the concept we are working on! I screamed. My head feels like it's about to explode. Oh gosh, ano nangyayari? Nagpapanik din ang boss ni Ate Ramona. Naihilot niya ang kamay sa noo. Si Tito Alvaro naman ay puno ng lungkot ang mga mata. Iniwasan niyang magsalita ngunit sa nakikita ko, maging siya ay nawawalan na ng pag-asa. I'm not sure what happened. Henry's anxiety has become apparent. His eyebags have become noticeable as a result of his lack of sleep. I worked so hard on this, only to have it stolen from me. Agad ako natigilan sa sinabi niya. What do you mean? Josh, yun sana ang sunod ko sasabihin sa inyo. This morning, I received a call from the investigation team. They received a tip from a Radiant Tech insider. Someone is providing them with information. They call him Charlie. Charlie? Sino siya? Let us conduct a background check on our executives. Tiningnan ako ni Henry sa mga mata. Josh, someone close to you is stealing our data and selling them to Radiant Tech. You're right. I'll contact HRD to conduct a lifestyle check on our employees, specifically the executives and of course, your team. Maotoridad na sabi ko. Kung nanakaw ang design concept ng Click It, malakang posibilidad na isa sa tao niya ang nagbenta noon. I trust my team, Josh. There is one person close to you that I don't trust at all. Makuhulugan sabi niya. I frowned at his word. Aliyah. Dugtong niya. His accusation stunned me. I care about Henry, but what he said enraged me.
I can feel my blood boiling. I remember Aliyah telling me about Henry's cold treatment of her. Henry, stop! Leave Aliyah out of this! I growled at him. Tanggapin mo na, Josh. May traitor sa mga taong malapit sa'yo. Ulit ni Henry na hindi nagpatinag. Ang trabaho kong pinag-uusapan natin dito. Hindi mo alam ang hirap ng paggawa ng platform na iyon. Hey, you two, tumigil nga kayo. Saway ni Ate Ramona sa amin. I treated Henry as if he were my brother, but he could be cruel to others at times. He tends to reach a conclusion without any evidence. Ano bang kasalanan ni Aliyah sa'yo, ha? To accuse her of something like this bullshit. Magkasama kami halos araw-araw. Galit na sigaw ko. Kung hindi siya ang traidor, sino? Tayo lang apat ang nakakaalam ng investigasyon. At tayo lang apat ang nagpaplano bago gumawa ng hakbang. Sige nga, sabihin mo, sino ang traidor sa atin dito? Hamon niya. His eyes are burning with rage. At naiintindihan ko kung bakit siya nagwawala sa galit. He had worked so hard for that design na ngayon ay posibleng hawak ng Radiant Tech.